hapon. Liwat si Perch Peña ini ang chairman sang koalisyon Bantay Kuryente. Kasi ding hapon amon i-discussan ang bahin sa pagpamatok namon sa oligarch monopoly labi na sa social services. Ngayong hapon sa atong tumalanaw sa liwat, si Allen Aquino sa coordinator sa Koalisyon Bantay Kuryente. Kag nagpasalamat kami sa paghatag sang lugar diri sa amon sang pamilya Gabo. Ari kami disubong sa barangay Uñati de Leon kay damo na ka-lockdown diri sa Mandurriao, so diri lang kami anay sa sulod balay nila. So sa liwat mayong hapon. Mayong hapon sa inyong tanan mga viewers. Ako si Bert Orense sa membro sang PBK, Koalisyon Bantay Kuryente. Nagpasalamat kami sa inyo paglantaw. Mayong hapon sa inyong tanan. Ako gali si Gabriel Gabo Jr. sa liwat. Anay presidente sa PWD sa Mandurriao District. Nga nagarepresentar man sa Koalisyon Bantay Kuryente. Mayong hapon sa tanan. Mga kauturan, kasi ding hapon, gusto namon ipabalo sa inyo ang kalain sa isa sa oligarchs monopoly sa public utilities. Ang ato na kinahabalan subong nga gipabugal ini ni Senador Grace Poe sa pag-approve niya sa franchise Samor nga kuno ang mga Ilonggo may maayo nga serbisyo nga paaboton. Apang ang kabalaskaran amo ang nagkatabo. Kaysa mo ay pa gani pila ka bulan after 1 year nga transition sa more power, naglaba ang brownout, nagbudla yung pagida ang mga billing, no? Kandama sa problema, nagpakilala nga wala sila sa technical capacity. Hindi lang muna. Kaya sa isa ka ang pag-operate sa isa ka oligarch monopolist, gina-influensya nila ang Kongreso, gina-influensya nila ang Senado para magsunod ang ilang gusto. So in other words, nagakontradict ini sa interes sa pumuluyo. Ang interes ng isa ka oligarchs nagakontradict sa interes sa mga pumuluyo. Gani, kung gusto sa isa ka oligarch, ang mas madamong ang ginansya ng sakripisyo, ipato nila sa abagat sa mga konsumidor. Amuin na kung hindi kita loyal sa isa ka oligarchy sa patay sa public utilities. Kung tani, hindi sila loyal man nato may mga negosyante dili ka oligarch, but it should be in the line of industries na para sa mga foreign direct investors, no? Hindi sa public utilities. Kaya ang number one, ang oligarchy is engaged in business para magiginansya. Ang public utilities dapat serbisyo ang rumiyatan ng luyag, gobyerno ang matuyat, hindi kaya ang gobyerno ginapatindog ang isa ka negosyo, hindi para magiginansya kundi magserbisyo. So, tanaw natin sa subong pa lang, damo na nakalatabo nga ginakasubo sa mga Ilonggo, ang damo ang problema na natulog pa sa ila. Amoy na nga sa subong, bisan si Presidente Duterte, hindi loyal siyang oligarchy. Isyado kagamhanan ang mga oligarchs, madiktahan nila ang paggobyerno, ang mga patakaran sa aton ng pagpamulitika, kag ang mga patakaran sa aton ng pagnegosyo. So dako nga disbentaha ang pagtuhaw kag paghahari sa mga oligarchs sa aton nga diri sa Iloilo particular ang more power nga ginapangunahan ni Enrique Razon. Dili man subong ang isa ka oligarch kasi Pangilinan, sila subong nakauyat sa Minto Pacific sa patay naman ng public utilities sa tubig. So we expect more problems para sa mga Ilonggo. Alin? Oo, matodi na sa Chairman Park, subong burnout diri sa Mandurriao, while nga naga-press con o kung naga-pulong-pulong, burnout diri, so nagaantos kita sang maginot, mayo lang kay may battery ang aton nga mga cellphone, hindi kita makagamit microphone. So amo na ang problema di subong, damo pa di sing
na lockdown nga barangay sa aton sa Mandurriao district. Ang aton pinaka concern gid sa ginahimo sang MORE, inabala nga nag-operate sila March, subong August na pakadto na September, wala pa bills gyapon ang iban. So ano ang matabo kung wala sila bills? Magatingob ang ila balayran. Kaya di tapos naman tong plaso nga pwede maayo. Halin lang to yung March hasta June. So bali subong niya wala na niya ayo-ayo. Bayaran mo na niya tingog kung magabot bill mo. Di maayo lang na kung paayoon ta nila nga amat-amat pero may interest na. Ang punto tada nga pinaka-importante nga dapat mabalaan sang tumalanaw naton concerned nga mga konsumidor, ano ba lang nga rate ang i-apply sa tingob nga pag-reading o kung nga pag-compute sang inyo konsumo, ano nga rate? Kita ni, kung nag-umpisa sa March nga may bill ka, bulo barato ang March kaayo sa bilog nga Pilipinas. Pag April, bulo barato man. Pag May, bulo barato. Pag June, nagbalik sa normal. Pag July, lapit na 10 pesos. So, ang mamangkot da, ano nga rate ang i-apply nila kung tingob nga mag-abot ang imo bill? Bilang naka-experience siya sa 24 years sa Pana-Electric, no? To, hindi ko magpati nga sa pila ka bulan nga nagligad, wala pa bills ang iban nga nag-abot. Ano ang himuon nila sa ila database daman sa computer? Ikarga sa pinaka-latest nga rate. Perde ang konsumidor mag-amo sina. Tapos, nga sala-sala sila mag-deliver sang ilang bills. Kung kisa nagapinamangkot sila sa imo, ma'am, sino gani ngalan mo? Ma'am, sir, sino gani ngalan mo? Kay may bill na kamo di sa MORE. Kay sino na da nga bilaw? Nya sino gani inyo di nga balay? Kay sino kamo si ano na di nga ngalan? Di amo na ang style. Karon ka budlay man na nga ikaw nga konsumidor. Biskan magambal pa sa MORE kag hindi sa magpakita sang iya ID kung isa to hindi ka manugid sa ngalan mo. Amo na gani nga ano ni ang serbisyo sang MORE man no dako gini nga pamangkot. Kag ikatatlo ang aton na daiya nga ginatan-aw sa una sa proseso kung mag-apply ka new connection inabalang sa fire department na nga kinanglan gina-inspection na nila kung safe tanan-tanan nga mga business organization, business groups diri sa Iloilo. Biskan cooperative, biskan ordinaryo nga nagapasaka kung magdeklarar ka na yan sang imo kag magkuha ka sang business permit mo kinahanglan pa inspection kagid sa fire department. Bakal kagid sang imo nga fire extinguisher. Tanan nga requirements sang syudad. How come nga ni nga mga balay nga ililikit-ikit sa mga informal settlers though exempted sila ya sa ginatawag nga fire inspection amo na pero nagabayad sila sing amount sa City Hall. Amo nang hindi ko maintindihan kakadelikado sang safety duwa ang ginaatubang subong sa mga informal settler base hingabot kagid hingagaw kagid nga matakdan ka kuryente pero ang safety nyo sa sunog delikado. Kadua maperma ka sang waiver nga wala ka kabalo ang waiver gali nagapasugot ka na nga mahalin ikaw sa inyo nga ginaistaran kung kinanglanon ang duta sang gobyerno amo na so magahalin ikaw sa imo duta kag ang safety mo sa sunog so kinahanglan ginayatani te nga aton di punto tani insakto nga pagbiling insakto nga pagdulong nga nagaabot gid bala on time kay may due date no di ko maglapaw kada interest naman na. Ikaduwa, ang aton informal settlers, kinahanglan inspeksyonon man ang ila, balay sang fire department para sa safety. Kag ikatatlo, nga ang MORE, nga ang nag-iya, si Enrique Rason, kinahanglan niya atenderon ang duta sang tao, nga may ara pa siya, ginatagaan niya pa na atensyon ang duta, kag ibutang yagid sa waiver, nga permahan sang informal settler kung mapatakod sila suga labi na gid kung naga-jumper ka bal nila pila na 5,000 ako no nadakpan nila tapos i-convert na nila nga takdan sang metro
ang ila lang da gusto nga mapirma ka sang waiver, pero pag pirma mo sang waiver, ang palabuton mo da nga wala ka kuluwaon sang gobyerno o kung sa matutod nga tagiya sang duta kung ikaw pagapahalinon na kag nagapasugot ikaw anytime nga gusto sang gobyerno o kung sang matutuod nga tagiya sang duta. Amo mala na ang concern ta nga ga-intra gidera ang mote kurente malang niyang iya negosyo. Hindi maayo nga hapon kay subong brownout gyapon. Ang akon nga mga nasaksihan sa ginahimo sang mor, natabuan ako sa nagligad sa isa ka barangay nga nang raid sila. Damo sa nadakpan nila sa ina nga barangay. Pero ginpamangkot ko ang isa ka taga didto lang naga-star kung may kasuhan sa inyo, siling niya wala. Ti ano na nga diskarte sang mur ang ginahimo nila, ginapahog nila ang mga pumuluyo. Pagkatapos bilina nila da sang gwardya, tag pila ka bilog, tag 3 or 2 ibili nila. Kay kuno para nga hindi na mag-jumper. Ang pamangkot, ti kundi sila mag-jumper, brownout ila to balay, ti ginapilit nila nga mag-apply. Pag nag-apply naman sila, damo sa Recubicos, mapapirma ka sa city engineer, babayad ka to sa 500 plus, mapabayad ka sa sketch, dason, hambalon ka sa city engineer, tikskan ka lang, kung san mo kwaon diri ang imong aplikasyon kag dalon mo sa mor. Kung hindi mo pagsulungon to sila nga kwaon, hindi nila mahatag. Kag kung mahatag man nila, pagdala mo naman sa mor, ma-apply ka naman to sang ilang kurente, another naman inspeksyon. Pag na-inspeksyon ka na, amo na pagtakod sa imong kurente. Ang ginapamangkot san o ginpamangkot sa kilala ko ang ga-assist sa iya kung san o sila pwede matakdan. Ano hambal nila? Hindi pa namon sigurado sir kung san o matakdan. Ti ano kuno na yang negosyo? Ma-apply ka way kabalo kung san o sila manakod. Ti daw kabalinga katama gid sang ila ginahimo. Kag kapin pa ang piliton kauna basaha bala niyo sa inyo nga ginpirmahan sa kasugtanan kay kontra ginaya sa mga squatter, sa mga informal settler. Amula na mahambal ko. Brownout na naman liwat. Kaya nga nagligad si ni Mana, nagambalang mor. Matakod kami kap sang bagong transformer dugang. Sa boundary sang unyati kag sang unyati Dilion kag sang Dilion Street. Para mabuhinan ang load sang naglupok na transformer. Tindi na to ang ilang transformer nga bago, kay subong brownout naman. Ang merkado publiko sa Mandurriao asa na to yang ang load nila nagbuwi na. Kaya nagtakod sila duwa nga bago nga transformer. Subong nga mo magyapon brownout ang ay kaluluoy man ang manok isda. Damo pa ng lockdown nga barangay. Wala man na nagbinta da ang manok baboy, manok manok. Paano bina pasugiron mo ang mor sa ilang pagserbisyo, mabuhinan ang brownout, madugangan ang serbisyo nila nga mayo, ti subong nga mayo ng serbisyo nga sa mga negosyante sa merkado. Pandemic pangadaan, ilang naot na lang nagabarakan. Anong baklon tada karon? Donot nga baboy, lubok nga isda. Amula na. Well, kung hindi kita luyag sa mga oligarchs sa public utilities, kaya hindi kita luyag na ang aton pangabuhi, ang mga kasuguan nga nagagulwa sa aton kongreso, kaya mapatakaran sa aton mga gobyerno, diktahan sa mga public utilities. Makita naton, tanawa, si Grispo, ginadepensahan niya gid ang Ayala,
nga dipinsahan niya ang ABS-CBN. Hindi nga, dako ang iya nga kabalaslan sa mga Ayala sa panahon sang eleksyon. Sang nagapadalagan siya sang kongreso, sang senador, kag sang nagapadalagan siya sa pagka-presidente, bilyon ang naamot na sa mga Ayala kag sa ibang mga oligarchs. Kaya nga, amo na gani nga nagaduda kita, kay kadasig siyang pag-aprobar ni Grace Poe, ni Senador Grace Poe, sang franchise sa mo dito sa Senado. Pagkabalon niya pala nga may nagapamalabag sa Kongreso, sa House of Representatives, sang renewal o kung bago ang application sa PECO, iyan ang sigida, inaprobahan. Kag ipasalig ang mga Ilonggo na mas better kuno ang serbisyo, mas maayong nga serbisyo ang idulot sang mur. Apang kita nagbuklat subong nga hindi na maayo ang kalatabo kay wala sila sang technical capacity or competency, no? Kaya hindi kita luyag sang mga oligarchs. Ang mga oligarchs pwede subject kita abusuhan. Tanawan niyo lang nagkatabo kay Irap Estrada. Ang pangawayo sadto sang ang Manila Water kag ang Maynilad uyat pa ni Lopez kag sa mga Ayala. Nagapangayo sila sa rate increase sa tubig. Hindi gusto si Estrada sa kaya na direktang apektuhan ang mga imol. Tanaw ginhimo nila, ginplanuhan nila kag patabugon si Estrada. Sa panahon ni Marcos nga hindi sila gusto kay Marcos. Kasi kay Marcos ginakompetensyahan sila sa kurulin ni Marcos. Anong ginhimo nila? Gin-finance sila ang August 21 movement ni nagsibot sa Kino Santo nagapanguna si Relly Herman. Gin-finance sa mga Ayala ang lamang patumbahon ang rehimen ni Marcos. So amoy na kapoderoso ang mga oligarchs. Sa subong 76% sa kamanggad sa Pilipinas ginapanag-iyahag o ginadominar sa hindi maglubaw sa 40 ka pamilya lang. Sooner or later, ang magkakabahari sa atong nakabuhi, mga hindi na maglabaw sa pulo lang ka oligarchs nga sila ang dominating sector sa atong susunod. Kaya matabo sa atong isklabo kita sa mga manggaranon. Kaysa na siling na naton ang interes sa mga oligarchs, ang interes sa ordinaryo nga Pilipino nagakontra na kina. Luyang sang mga oligarchs, dagko, super profits, ano sa ating expense sa pagsakripisyo sa mga konsumidor. So, dako nga bagay kung pamalabagan nato ini. Ang atong pangayo, social justice para sa mga pigado, para sa ordinaryo nga Pilipino. Hindi kita nga luyag nga dominahon kita excuse me, sa mga oligarchs. Isa na ka rason. Okay, sa gusto mong okay lang na kung halimbawa peer ang ilang negosyo kasi sila may expertise. Pero pagsulod nila sa power industry, sa electricity, wala sila sa background. Paano masiling ni Grispo na competent ang more? Kaya wala sila sa background, wala sa track record. Amo nagari tungod lamang sang influensya sa poder, sa control kang influence ng mga oligarchs na tigayon ang amoy ni nga sistema sa subong nga nagahari ang may franchise ang more. Kag dugang pa may mga kasuguan, may mga regulasyon, may mga requirements o requisitos ang ilang franchise. Openly gin-violate ina sa more. Wala nila so number one kaklaro. Sanang pa sa butlak sa adlaw nga ginabayular nila ang kasuguan. Illegal ina, unlawful ina, but still daw nila madutlan. Nagapangibabaw sa buong ang culture of impunity. Nga kung isa ka oligarch, wa isang layay nga makasagam sa imong maluyag. So lawat ginapangabay naton nga hope nga naton ang pagpamalabag kag magbantay sa mga kasaypanan sa mga more power. Kay ang ato na nalagas insakto lang ang serbisyo, hindi dugang nga sakripisyo. Madama kayo salamat. Sa more power, sa nagumpisa, grabe mga promisa nila. Do pamatyagan mo, do ari na ang pagbago, ari na ang manami nga serbisyo. Kay ang kuryente isa ka pinaka-importante gid nga utility nga kinanglanon sang pamuluyo sa mga pamilya, sa mga negosyante, labi na gid subong sa ospital nga may pandemic. Now karon grabe ang promesa. So alin March, April, May, June, July, August, maanong 7 na kabulan.
amo man Japon, burnout man Japon, kag tapos topsy-turvy man Japon ang billings, tapos sa ulihin nga nabatian ko ang mga kontraktor sa una bala nga ginakontra man nila nga tapos na gani ni ang peko pakalain nila kuno nagapang sabotay ang peko, pero ang mga kontraktor sang peko sa una ara mada sa ila ti balaan ta man ang racket da nila ara man subong sa more ti amo na nga do more na lang sa propaganda, more na lang sa istorya sang baba, pero sa actual nga kalatabo subong burnout sa Mandurriao, grabe pa ang lockdown. Kadua, ang gaabot sa imong nga bill hindi pa magbalanse, i-minus mo ang previous reading sa present reading, hindi magsanto sa consumption. Kamba nila ko no may mga accumulated ka nga wala. Paano mag-accumulated ka ginatagaan ka mo tsansa nga bulan-bulan bilan nyo dapat? Amo na bala? Ti ako ya kay naka-intindi ko 24 years ako sa Panay Electric. Ti amo na nga paintindi ta nga aton nga konsumidor nga kita magbantay kay hindi ta gusto amo na ginahambal ni chairman nga ang oligarch nga ginatawag ta bala nga do halos tanan na lang ang negosyo kwaon nila, tanan nga lugar kwaon na lang nila muna bala. Tapos kontrolo nila ang politika, ang politiko dire. Tiyan mo na oligarch ginayang dating basta umintra ka politics kag business. Tiyan mo na kadelikado nga sa ulihi kwartahan na lang nga kwartahan. Amo na ula gid kinahanglan kita nga konsumidor mismo kay kita gabayad kag honest kita nga mga konsumidor kinahanglan magabantay kita so ari ang Koalisyon Bantay Kuryente may ara kami nga YouTube nga nga account nga pwede nyo da matanaw pangitaon nyo lang Koalisyon Bantay Kuryente kag tapos may ara kami sa Facebook pwede kamo da ka join kay may ara da discussion to about sa serbisyo sang more subong nga damo gidyang ga reklamo. So salamat sa pagpamati, gina-appeal kami kung may mga reklamo kamo sa inyo nga mga bills, ari lang kami ang Koalisyon Bantay Kuryente nga mga bulig sa inyo. May nga po liwat. Ang sala nga ginahimo kun wala sa may nagalikramo ginapatihan sang tanan nga insakto kasubong sang himo sang more nga pagdelay sa mga aplikante ginapatihan sang tao nga magaabot si ila may kasanag na sila nga palaaboton pero hasta subong wala gyapon san o sila nagsugod hasta subong pila lang nga natakdan ang sa amon nga lugar damo-damo sa nag-apply wala gin batakdan pirma lang sang kasugtanan hasta subong amula na ang pa na sang more nga maayo gid ang ila serbisyo ikontra sang una nga nagliligan nga power electric kay sadto kuno daw hindi maayo pero ang ila subong sobra pa gid amula na Sa akon gali nag-apilar kita ko sa hindi lang sa Pamunuyo sa Mandurriao district kundi sa bilog bugbosi nga Pamunuyo sa siyudad are ang Koalisyon Bantay Kuryente para mag-explicar sa inyo kung nga nag-alam mo ini ang kakalatabo subong kung may mga reklamo man kamo pwede kamo makapadala sa inyo ng mga mensahe sa Facebook account namon. Apilar lang kay namon ini sa inyo tanan para matagan kamo kung nga nagapagig-away kami kontra sa more power nga ang ilang alan more power gid gali kay more brownout man gyapon sa katapusan mayong hapon. Sa liwat, yung nga programa, weekly ini nga ninyo nga dapat bantayan. I-update naman kamo sa mga development pati sa electricity diri sa Iloilo. Now sa liwat, hindi kita magpatip lang. Kaysa subong magbarato ang rate, itong unang barato ang gasolina sa bilog sa kalibutan, sa market ang nagbarato ang oil.
And we expect nga sa pag-abot sa mga adlaw ang 1.8 billion na gitigana sang more power pawiunan nila sa ginansya nila. Wala nila ginbutan ina, wala nila gin-set aside ang 1.8 billion para iserbisyo hatay sa pumuluyo ng Ilonggo. Gikapital nila ina para ang 1.8 billion magagadal sa dagko pag mga ginansya. Mayong hapon sa tanan.